Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang bansang Hong Kong ay ilalabas na po nila ang kanilang Bitcoin at saka Ethereum ETF ngayong katapusan po ng buwan ng Abril. Yan po ay sa April 30. Kaya ito na po ay nagbibigay ng signal ng paglago ng crypto markets dito sa Asia. Kaya yan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay Hong Kong is gearing up to join the global financial hub offering cryptocurrency exchange traded funds with the launch of spot Bitcoin and Ethereum ETF slated for April 30. Kaya yan na po ang bansang Hong Kong ay naghahanda na po sila para sila ay sumali sa global financial hub kung saan ay sila po ay nag-o-offer ng mga cryptocurrency exchange traded funds. At yan na nga, ito na po ay ilalunch na po nila ang kanilang sariling spot Bitcoin ETF at saka Ethereum ETF pagsapit po ng April 30. Kaya sabay po yan. Dalawa po ang kanilang isasabay na ilalabas na ETF, crypto na mga ETF. Sa bansang US ay wala pa pong Ethereum ETF. Tanging si Bitcoin lamang. Yan, tanging spot Bitcoin ETF lamang po at yan po sila po ang naunang yan yung bansang US ang naunang nagkaroon ng approval ng spot Bitcoin ETF. Yan, pero yung Ethereum, spot Ethereum ETF ay hindi po natin alam kung ma-approve po ito sa buwan ng May or next month po yan. Pero may mga eksperto na nagsasabi na mukhang hindi po yata parang alanganin yata na ma-approve itong si Ethereum. Yan, Ethereum ETF. Yan, pero pagdating po rito kay dito sa bansang Hong Kong ay mukhang mauunahan po nila ang bansang US na i-approve itong si Ethereum kasi sabay po spot Bitcoin ETF at saka spot Ethereum ETF ay ang kanilang i-approve pagsapit po ng April 30. Hong Kong's ETF game plan. What's next? Yung nga ba ang plano ng Hong Kong sa kanilang ETF na ito at ano ang sunod pagkatapos nilang ma-aprobuhan ito or ma-launch ito. The demand for upcoming ETF will indicate Hong Kong's growth. Chinese wealth in active crypto exchanges and Asia Pacific could drive demand. Kaya ayan, kung nagkaroon na po ng kapag nailabas na po ang dalawang crypto ETF na ito sa bansang Hong Kong, ay ito po ay magdudulot ng paglago. Ayan, paglago sa mga ayan or magdudulot ng demand sa mga ETF na ito. Lalong-lalo na yung mga inchik. Ayan, kasi yung mga inchik ay sila po talaga yung mga mayayaman. Lalong-lalo na yung mga inchik sa bansang Hong Kong. Ayan, mga mayayaman yung mga yan. At sila po yung talagang mahilig na rin sa mga cryptocurrencies. Kaya yan, sila yung magpapasok ng malaking amount or magdudulot ng demand dito sa ating bansang dito po sa Asia. Yan, rehiyon ng Asia. Ayan, kaya analyst Rebecca Sin predicts the funds could reach $1 billion in assets in 2 years. Ayan, base po sa isang analyst na si Madam Rebecca. Ayan, Rebecca Sin. Ang kanyang prediction daw po ay sa loob lamang ng 2 taon ay posibleng umabot daw po ang funds ng mga crypto ETF na ito sa $1 billion. The upcoming ETF listings are expected to meet with the success of US Bitcoin funds, which gross a staggering $56 billion in asset within just 3 months of their launch. Kaya yan, inaasahan daw po na ang paparating na ETF listings ng Bitcoin at saka Ethereum dito sa bansang Hong Kong ay magkakaroon ito ng parehong tagumpay sa US Bitcoin funds. Yung US Bitcoin ETF na ito ay nagkaroon po ito ng isang yan, umabot po ng $56 billion
yung kanyang gross. Yan, sa loob lamang po ng 3 months or 3 buwan mula po nung ito ay na-launch. Kaya yan, inaasahan po nila na matatapatan ito ng bansang Hong Kong. However, Hong Kong faces the challenge of competing with established players in the ETF space, navigating regulatory hurdles and building investor faith. Kaya yun nga lang, hindi po yan magiging madali para dito sa bansang Hong Kong. Meron po silang ma-encounter na syempre sagabal. Ayan, katulad po ng regulatory hurdles, ayan, yung regulations na kailangan po nilang patakaran, na kailangan po nilang sundin. At syempre, kailangan po nilang i-convince yung mga tao na magkaroon ng pagtitiwala para mag-invest sa mga ETF na ito. While the US SEC reluctantly approved Bitcoin ETF earlier this year, Ethereum ETF faced a tougher path to approval. Ayan na nga yung sinabi ko kanina. Dito sa bansang US ay na-approve na po itong spot Bitcoin ETF. Pero pagdating po kay Ethereum ay mukhang alanganin po siya. Talagang medyo parang mas mahihirapan po itong si Ethereum. Mas mahihirapan po ang Ethereum ETF na magkaroon ng approval. At mukhang baka ito ay magkakaroon pa ng mga delay. Yan, ilang mga pagka-delays. Yan, bago ito ma-approve. In contrast, Hong Kong has given the green light for spot Bitcoin and Ethereum funds, signaling a more favorable regulatory environment. Kaya yan, pagdating naman po rito sa bansang Hong Kong ay mukhang hindi gaanong mahigpit. Medyo maluwag yung kanilang regulatory environment or yung kanilang patakaran pagdating po dito sa mga cryptocurrencies. Kasi pagsasabayin na po nila yung sabay na pong na-approve yung spot Bitcoin at saka spot Ethereum ETF nila. Yan, at ang inaabangan na lamang o hinihintay lamang po ng lahat ay yung launching nito na magaganap sa April 30. Kaya yan, sa tingin ko ay magdudulot na naman po ito ng matinding impact sa presyo ni Bitcoin at kasama po itong si Ethereum kapag nangyari po ang kaganapan na ito. Yan, April 30. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin ang petsa na yan, April 30. At dito po ang launching or debut ng spot Bitcoin ETF at saka spot Ethereum ETF dito sa bansang Hong Kong. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.